evening. Evening, Sir Nonoy. Ayan. Ano pong atin? Wala. Nag-send ka ng link. Tinignan ko lang ano yung... Okay. Yeah, nag-send tayo ng link din sa GC. So, para po sa mga gustong magtanong ng live, pwede po kayong pakita ng mukha o ayaw po ninyo ay pwede nyo i-off yung video ninyo. Pwede rin po kayong bumati o magpahayag kung ano po yung gusto ninyong ipahayag. Ano po yung purpose nito, bro? Wala lang, question and answer po ito. Yung iba kasi nasa comment section, yung iba gustong umakyat, ipinapaakyat po natin. So, normally, yung channel na to, parang Q&A lang. Yun. Hindi po. Kanina ay meron po tayong ni-review na pag-uusap. Isang video po ay binigyan natin ng review. Ayan. Tapos minsan din ay meron tayong topic na ipapaliwanag. Ayan lang yung mga live streaming lamang po na normal na ginagawa po natin. So normally bro, ano yung view mo? Kung ka ba, Pentecostal, Baptist, Catholic? Tayo po ay Bible Baptist pastor po tayo. Church po natin ay Cebu New Testament Bible Baptist Church. Dito po sa Cebu. Saan po ba kayo base? Sa Cebu po, Cebu. Talisay City, Cebu. Bisaya, dahil ka? Yes. Pero marami po tayong mga audience na Tagalog. So nagtatagalog na lang tayo. So, ano yung common na question sa'yo bro? Ang dami, marami. About kaligtasan, about basta sa Bible. Depende po sa mga taong nagtatanong. Sa ngayon, ang nagtatanong po ay si Neil Casel. Si Christian Carl Libante. I think pastor yata si Christian Carl. Ang tanong po niya ay paano po or ano po yung ating exegesis po sa Ephesians. Ano po yung explanation niyo po dito sa Ephesians? Kaya kasalukuyan po tayong nagpapaliwanag ng ating exegesis po sa Ephesians. So, ano yung stand mo kung may pinili ba ang Diyos o wala? Meron. Merong pinili ang Diyos. Hindi upang maligtas, may pinili ang Diyos para itong Ephesians ay maglakad ng banal upang mamuhay ng banal. Yan po yung pagpili ng Diyos. Merong mga pinili ang Diyos para gagawin po ang kanyang kalooban. Pumili siya ng taong saved or unsaved, unbelievers o believers, para magaganap po ang kanyang kalooban. Pero wala pong pinili upang sumampalataya at maligtas katulad ng aral ng Calvinism. Wala po kasing talata na ganyan. Paki-expand po. Kasi parang Baptist ka tapos hindi ka naniniwala dyan. parang hindi ka Baptist. You have to understand na hindi po Baptist ang Calvinist. Kasi yung may mga kaibigan ako na some are Baptist. Tapos pag Baptist, normally i-equate ko na yan to Calvinist. That is mali po yung information mo kulang. Kasi yung Calvinist galing po diyan kay John Calvin. At yan po ay yun nga, yung pangalan pa lang, at hindi po yan Baptist. Pero sa ating panahon, may mga Baptist na uma-adapt po ng Calvinism. Bakit kwan mo po, yung take mo dyan? Calvinism, ang take po natin, ang Calvinism po, yung tulip na doktrina, total depravity ng Calvinism, unconditional election, limited atonement, irresistible grace, lahat po yan. Yan po ay cultic and demonic doctrine. Yun po yung take natin. That is not of God. Bakit po? Kasi hindi sa Diyos. Unahin natin sa, na-mention mo yung tulip, yung kwan, sabi mo yung total depravity. Nasa Bible naman yan na depraved talaga ang tao, makasalanan. Depraved, makasalanan ang tao, pero
you have to define yung total depravity ng Calvinism po ay ang pinaka doktrina po diyan ay inability, total inability, na kaya nga meron po silang aral na regeneration precedes faith. Nauna po yung regeneration bago po yung pananampalataya, at ang tao po ay total inability, na hindi po yan yung turo ng Biblia. Ano po yung take niyo po or paki-explain in layman's terms? Kung may order man kayo ng paano nakakakilala yung tao sa Panginoon, pakilatag po or pakikita po. Ordo Salutis po natin ay Ephesians chapter 1 verse number 13. In whom after that also he trusted, after that he heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also after that ye believe, you were sealed with the Holy Spirit of promise. Yan po yung order, no? Yung order ay makikinig sa Ebanghelyo, siya po ay sumampalataya at paniniwalaan niya yung Ebanghelyo, and then pagkatapos po, sasampalatayanan niya yon at magkakaroon po siya ng tatak ng banal na Espiritu. Kung atin pong itatanong kay Apostol Pablo na sa Roma, ang kanyang Ordo Salutis po ay nasa Romans chapter 10. Ang sabi po sa Romans chapter 10, sa verse 13, for whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. How then shall they call on him in whom they have not believed? And how shall they believe in him of whom they have not heard? Kailangan mapakinggan. And how shall they hear without a preacher? So una, abante lang natin, atras lang natin. Una, may preacher, pangaralan siya, then madidinig niya yung Ebanghelyo, and then sasampalatayanan niya, kaya tatawagin niya ang Panginoong Jesucristo, whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Mga pangutanan. Ano to, applicable sa New Testament? Lahat po. Sa Old and New Testament. Kaya punta tayo sa Old Testament. New Testament yung binasa natin. Punta tayo sa Old. 2 Chronicles chapter 7 verse number 14, ang sabi po ng Biblia, if my people which are called by my name shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then will I hear from heaven and will forgive their sin and will heal their land. Bakit wala pastor na sa verse na yan? Meron pong walang pastor, kasi ang pastor po sa panahon natin, merong pastor, sa kanilang panahon may propeta. Magkaiba po yung paraan ng Diyos na pakikipag-usap sa mga tao. May propeta, minsan may angel visitation, minsan ay merong dreams and vision lahat. May mga ganyan sa Old Testament. Pero sa New Testament, may preacher. Hindi naman pastor talaga, preacher lang, no? Preacher. Minsan ang Diyos mismo makipag-usap, like Noah, Abraham, ang Diyos mismo nagkipag-usap. Kasi yung ito yung pagkaintindi ko kanina, kasi sabi niyo dapat kanina may preacher. So, prescribe pa po ba talaga yan na may preacher, gano'n? Sa ating panahon, natural. Kasi po, ang sabi po ng Biblia doon, sa Romans 10:17, kung basahin po rin yung 17, faith cometh by hearing and hearing by the word of God. Kaya nga, ang sabi nga doon, paano sila sasampalataya kung hindi nila madidinig? Kaya there are people, sa Romans chapter 2, meron namang mga maliligtas na walang kautusan, o kaya hindi nila maririnig ang pangangaral. Ibang usapan naman yon, dahil sabi po doon ay they are the judge of themselves. Ginagawa nila yung mga wala silang kautusan, pero they are doing what is in the law. They are the law of themselves, their conscience bearing witness. Pero we are talking of pangangaral talaga na madidinig talaga. For example, sa atin ngayon, we have the Bible, mababasa natin, mapakinggan natin. At yun po yung order ng kaligtasan ng tao. Pwede po ba basahin niyo po yung Ephesians chapter 1 verse 6? Ephesians 1:6, sabi po dito. Sa English, ang sabi ng Ephesians 1:6 ay to the praise of glory of His grace, wherein He hath made us accepted in the beloved. Ephesians po, chapter 1 verse 6, tama? Yeah. He who's Yes. To
to the praise of the glory of His grace wherein He hath made us. Mali pala, Philippians pala, hindi Ephesians. Okay, Philippians 1:6. Philippians 1:6, being confident of this very thing, that He which hath begun a good work in you will perform it until the day of Jesus Christ. Ano po ibig sabihin yan? Okay, ang ibig... Baka may contradiction sa Ephesians. Wala po. Una sa lahat, ang Biblia walang contradiction. So, kailangan nating intindihin at i-reconcile natin. At wala namang talagang contradiction sa salita ng Diyos. Sabi po dito, being confident of this very thing, that He which hath begun a good work in you will perform it until the day of Jesus Christ. So, parang nirefute niyo po yung sarili niyo kasi dyan po, it is the word of God. And then kanina po sabi niyo, man has to come and believe. Anong nire-refute ko sarili ko dito? Sabi dito, that He which hath begun a good work in you, una sa lahat, itong you dito, kaibigan, itong you dito, mga mananampalataya. Yung he po, sino po yung he? Ang Diyos, of course. So, sabi mo kanina, it should be man. But dyan po na verse, it is God who started. Ano sabi po? Natin ma-reconcile yan po. Yan po yung common issue. Okay. Ito po, dapat pong pakinggan natin, una sa lahat, ang Philippians chapter 1 verse 6, wala pong sinasabi kung paano maligtas. Wala ho. Ang sabi po dyan, He hath begun a good work in you. Meron pong ang Diyos, meron po siyang ginawa na mabuting gawa sa atin. Bakit po? Kasi sa Philippians chapter 2 verse number 13, it is He, ang Diyos po, siya po yung gumagawa sa atin. Sabi diyan, Philippians chapter 2 verse number 13, ang sabi po sa Philippians 2:13 na for it is God which worketh in you both to will and to do of His good pleasure. Again, yung you dito, mga ligtas na ito. Kaya dito sa mga talatang ito, wag nating gamitin ito paano maligtas. Mga ligtas na ito, iba ang pinag-uusapan dito. Kaibigan, Nonoy. Kaya magkaiba po yung context, yung paano maligtas at saka yung Diyos na gumagawa sa loob ng mga ligtas na. Magkaiba po yun. Question po, para clear lang po. So, Sige. sino po nagsimula ng salvation? Sino ang nagsimula ng salvation? Okay. Ang sagot po natin, though the question is not really makikita natin sa parang philosophical na po. Pero pinakasimple, ang kaligtasan lahat ang ginawa ng Diyos. Una, ang kanyang ginawa ay siya po ay umibig sa atin. Inibig niya tayo ng lubos, John 3:16. And then pinadala si Jesus Christ. Si Jesus Christ lahat ang gumawa sa kaligtasan. Pero ang tao upang maligtas, siya po ay sasampalataya dahil yan po ay kondisyon ng kaligtasan ng Diyos. Paano maligtas ang tao? Kailangan niyang sumampalataya. Pero sino ba ang gumawa ng kaligtasan? Ang Diyos. So, pwede po ba natin makredit sa sarili natin yung kaligtasan? Hindi po. Ang kaligtasan ay gawa ng Diyos. Lahat ay gawa ng Diyos. Ito, bigyan kita ng analogy. Ito, analogy. Kung may sakit ka, para ikaw ay gumaling, kailangan kang magpa-opera sa doktor. Magpagamot ka sa doktor. Yung operation ng doktor, ano ba ang credit ng pasyente doon? Wala. Walang credit. Lahat ng operation doon, lahat skill ng doktor, lahat ang gawa. Kasi nga, most of the time, patutulugin ka pa. Kaya talagang ang doktor ang gumawa ng operation. Pero ang tanong, maoperahan ka ba sa doktor? Gagamutin ka ba ng doktor kung hindi ka lalapit? So, yung question na credit, wala pong credit doon sa tao. Pero kailangan po ng tao na siya po ay sumampalataya. Ikaw, tatanungin kita, Bro Nonoy, kung ikaw ba talaga ay naligtas na. Kung naligtas ka na, nung naligtas ka ba, sino ba ang sumampalataya that time? Ikaw ba o ang Diyos? Ako, kasi hindi naman kailangan ng Diyos ng kaligtasan.
Ayan, kung ikaw ang sumampalataya, ikikredit mo ba ang kaligtasan sa iyo o sa Diyos pa rin? Kung Armenian ako sa sarili ko. Kasi ako yung lumapit. Trabaho ko yun. Okay. Sabi mo, kung Armenian ka, ikikredit sa iyo. So, ngayon, ang sabi mo, ikaw yung sumampalataya. Nung panahon ikay naligtas, ikaw yung sumampalataya. Dahil ikaw ang sumampalataya, ikikredit ba yon na parang kumbaga contribution mo sa kaligtasan o hindi? Oo, kasi ako gumawa. So, ibig sabihin na ikikredit mo ngayon sa'yo kasi ikaw yung tinatanong ko, sabi mo, ikaw. Kinikredit mo ba yung kaligtasan sa'yo? Kung Armenian ako, kaso lang. So, ano ka ba? Hindi. Regardless kung Armenian ka o hindi, ang sagot mo, sino ang sumampalataya nung naligtas ka, sabi mo, ikaw. So, dahil ba ikaw ang sumampalataya, ikikredit mo ba yung kaligtasan sa sarili mo? Regardless, wag mo na yung Armenian o ano man. Sa'yo, sarili sa'yo, ikaw yung sumampalataya. Dahil ikaw ang sumampalataya, ayon sa Biblia, ikaw ay naligtas. Ngayon, dahil ikaw naligtas, dahil sa iyong pananampalataya, ikikredit mo ba yung kaligtasan sa sarili mo o sa Diyos pa rin? Oo, kasi ako pumunta sa altar call eh. Ikaw ang pumunta sa altar call. So, ibig sabihin, okay. So, sa analogy, bro Nonoy, sa analogy, sa operation ng doktor, ikikredit mo sa pasyente yung operation. Meron bang operation doon? Ano bang nagawa? Yun yung lapit sa mga nangyari. Yun yung nagay ko sa... Ang tanong sa'yo, doon sa operation, para ikaw ay na-cure, anong mo doon? Ano ang contribution mo? Meron ka bang credit doon? Pumunta ako sa doktor. Yun yung contribution ko. Hindi ho. Bro Nonoy, kahit... Ginamit ko yung analogy mo. Ngayon... Kaya nga, mali nga eh. Teka, mali nga yung paggamit mo. Kasi ang tanong ko, doon sa operation, yung gumawa ng operasyon. Hindi ho yung paglapit. Paanong maging contribution yung sa operation, yung paglapit? For example, kung ikaw ay lumapit sa doktor tapos hindi ka uoperahan ng doktor, meron bang mangyayari? Wala. Kung ang doktor na nilapitan mo hindi marunong mag-operate, may mangyayari ba? Ito po yung premise din. Kanina yun yung kwan mo eh, yung Kaya nga bro Nonoy, dapat nga intindihin mo mabuti na ang paglapit mo sa doktor para ikaw ay operahan, hindi yun contribution sa operation. Kasi nga, most of the time yung pag-oopera, patutulugin ka. Anong contribution mo sa pagtulog? Ang contribution ko, ang paglapit. Hindi nga yun yung contribution sa operation. Ang operation per se, yung paghiwa sa yung tapos yung paggamot sa yung wala kang contribution doon. Paano mo tinuturing na contribution yung paglapit? Kasi hindi ako gagaling kung hindi ako lalapit. Kaya nga, the question, nagigets ko po, kung hindi ka lumapit, hindi ka gumagaling. Pero kung, ang tanong ko kasi, kung ano yung contribution mo mismo sa operation, yung paghiwa sa yung tiyan ba, o ano ba, Okay. Meron ka bang nagawa doon? Meron ka bang nagawa sa operasyon? Wala. Nagets ko na wala talaga kasi siya yung healer eh. Siya yung mga mag-o-opera. Pero ito yung take ko. May contribution ako kasi kung hindi ko alam na siya yung mag-o-opera o siya yung gagaling sa akin, hindi rin ako lalapit. So yung contribution ko ganito. Dahil alam ko siya ang savior, lalapit ako sa kanya. Okay. So ibig sabihin, dahil ang ugat ng ating tanong kanina, dahil sabi ko kung ikaw ba talaga'y naligtas na, tapos sino ang sumampalataya, sabi mo ikaw, so aariin mo ngayon na meron kang contribution sa kaligtasan mo. Tama? Oo, dapat lang. Kasi hindi ako maliligtas kung hindi ako lalapit sa doktor. Ang analogy kasi kanina, Okay. sabi mo, wala akong contribution sa operation. Pero hindi rin ako makakapunta sa clinic o sa hospital kung hindi ako pupunta doon.
Kaya nga, so sa iyo yan, nagtatanong ako sa iyo, so sa iyo yan. Pero sa amin hindi ho. Dahil kami again, hindi po nakakasang Philippians 1:6. Sabi ko, he that hath begun a good work, so po mabuti na simulan ng Diyos sa iyo, dahil nga the moment na ikaw ay masaya, ikaw po ay tatatakan ng banal na espiritu, so ibig sabihin, ang Diyos ay nasa sayo. So meron po siya, ano ba ang sabi ng Pilipos? Ano ba yung ginawa ng Diyos doon? Siya yung, it is God which worketh in us, both to will and to do. So yung minimix up mo, yung paano maligtas, saka yung gawa ng Diyos sa mga ligtas na. Ay, mix up po kayo. Pagbasa po James 2:17 po, para clear lang. James 2:17. O, iba na naman yung context. James 2:17, nagsisimula ang context sa 14. Faith without works is dead. So sa 17, even so, if it hath not worked, is dead being alone. O, anong tanong mo dito? So, pag ba yung faith ba natin, it starts with the work in us? Ang faith ba natin starts with the work in us? Yung work ng Panginoon sa atin, kasi hindi mo kinikredit yung Philippians 1:6 na hindi yun kaligtasan or hindi yun gawa ng Panginoon. So, hindi po gawa ng, ang sabi ko po sa Philippians 1:6, hindi po ang context diyan kung paano maligtas ang tao. Ang context po ng ligtas na yan. Ang mga ligtas na may gawa ang mas mabuti po diyan po siya nga nagkaloob sa iyo, o kaya sabi diyan yung kalooban, his pleasure, his will, and good pleasure na ginagawa niya, siya po ang gumagawa sa atin. Kasi nga, because of the Holy Spirit na nasa atin. And I want you to know, hindi po gagawa ang Diyos sa iyo kung unbeliever ka pa. Wala pong kinalaman ang Diyos sa iyo, bro Nonoy. Noong ikaw ay hindi pa sumampalataya, ang sabi po ng Biblia, Hebrews chapter 11 verse 6, but without faith it is impossible to please God. So hindi kanya walang kinalaman ng Diyos sa iyong hindi siya gagawa sa iyo kung hindi ka una sumampalataya. So, mali pala yung Bible, brother. Hindi, ikaw ang mali. Ikaw po ang mali, hindi po ang Bible. Ang interpretation mo ay mali. Basahin niyo po ang Romans 5:8. Romans 5:8. Romans 5:8. Ang sabi diyan sa Romans 5:8 na but God commended His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Wala namang mali diyan. O paano siya namatay sa sinner? O kung hindi pa nanampalataya yung sinner, paano yun? Si Kristo nga ay namatay para sa mga sinners. Kasi we believe na si Kristo ay namatay para sa mga makasalanan. Lahat ng makasalanan eh. Oo, kasi sabi dito, Christ demonstrated His love for us while we were still sinners. So, We wala were pa yet tayo sinners. hindi pa tayo nanampalataya, wala pa tayo. Paano mo i-reconcile yun? Namatay si Kristo. Namatay na si Kristo nung makasalanan pa tayo. Namatay si Kristo. Nauna ang kamatayan ni Kristo eh. So ano nauna? Nag-faith tayo? Kaya siya pinatay? Or Ang nauna sa atin, una sa lahat, tayong lahat ay makasalanan. Genesis chapter 3 pa, nagawa tayo because of the fall, lahat tayo makasalanan, Romans 5:12. Kaya si Kristo ay namatay sa atin nung tayo makasalanan pa. Kaya nga tayo ay dapat sampalatayanan natin yung kamatayan ni Kristo para maligtas tayo sa kasalanan. Nauna po yung ating mga kasalanan, tsaka kaya nga namatay siya dahil makasalanan tayo para maligtas ka. so naniniwala ka sa total depravity?
Naniniwala ako sa total depravity na makasalanan ang tao, pero yung total depravity ng Calvinism na total inability, wala yun sa Biblia. Mali. So, paano tayo? Kasi yan yung tanong ko sa iyo. So, do we have the ability to come to God? Do we have the ability to come to God? As a response, yes. Kasi nga buhay tayo eh. Yan ang problema. Ang salvation ba response? Ang pagkaligtas, response yun. Kasi po ang pananampalataya ay command. Sige. Kung ang salvation is response and the response is coming from us, so it is our work. It is not God's work. Ang response po ay atin nga yun, yung response. Pero yung kaligtasan sa Diyos. Ikaw yung... Teka. Parang nalilito ka kasi kanina mo pa, ikaw mismo, uma-agree sa akin, sino ang sumampalataya nung ikay naligtas? Sabi mo, ako. Parehas tayo, pero ngayon, yung mga tanong mo, parang hindi mo pinaniniwalaan yung sinasabi mo. No, I'm just trying to connect. Kasi gusto ko... Ito lang bro, Nonoy Ang Diyos ay inutusan ang lahat ng mga tao na sumampalataya. So kaya ibig sabihin dahil may utos ang Diyos para ikaw ay maligtas, sumampalataya ka, utos po yan ng Diyos. Ibig sabihin ang tao ay may kakayanan na sumampalataya pagkatapos niyang mapakinggan ang Ebanghelyo. So, may ability talaga siya na ma-reconnect siya sa Panginoon. Sa ability niya. Hindi po, ganito, uulitin ko. May kakayanan, may capability ang tao na sumampalataya pagkatapos na siya ay mapakinggan niya yung Ebanghelyo. May kakayanan. Kasi nga, inutusan, bro Nonoy. Kasi nga, kung ikaw na tao, uutusan mo na patakbuhin ang taong walang paa. Tapos utusan mo, tumakbo ka, tapos walang paa. Ibig sabihin, loko-loko kang tao. Kasi nga, inutusan tayo ng Diyos na sumampalataya para maligtas. Ibig sabihin, may kakayanan tayong sumampalataya. Kung wala, loko-loko ang Diyos, kung ganon. So loko-loko ang Diyos, bro, kasi maraming hindi sumasampalataya eh. Hindi po loko-loko ang Diyos na maraming hindi sumampalataya. Kasi ang tao, pag hindi siya sumampalataya, walang kinalaman ang Diyos doon. Ang loko-loko, yung uutusan mo ang tao na hindi kayang sumampalataya, tapos uutusan mong sumampalataya, loko-loko yun. Pero hindi siya nagiging loko-loko kung uutusan niya ang taong sumampalataya, pero ang tao ayaw, paano mo loko-loko ang Diyos doon? Kasi nakukuha mo? Nagigets mo? Ginamit ko lang yung context or example mo. So, hindi, ganito yan. Parang uulitin ko, hindi mo nakuha. For example, ako, sinabihan kitang tumakbo ka. Kung ayaw mong tumakbo, pero meron ka namang paa, paano ako magiging loko-loko doon? Wala. Pero kung ako, uutusan kita, tumakbo ka, tapos wala kang paa, loko-loko ako noon. Ibig sabihin, bakit kita uutusang tumakbo, wala kang ang paa eh. You are not capable of running. That's why loko-loko ako na uutusan ka. Pero kung you are capable of running, pwede kang tumakbo, pero uutusan kitang tumakbo ka, kung ayaw mo, wala akong magagawa. Walang mangyayaring loko-loko doon. So, in other words, kung ang Diyos mo, inutusan kang sumampalataya para maligtas, pero you are incapable of believing, loko ang Diyos na yun. Bakit ka niya uutusan sa sumampalataya? Hindi mo naman kayang sumampalataya. So, ito na lang yung question. Kung capable ba lahat? Explain ko sa iyo para hindi mo sa yata ito na dinig. Ang aming aral ko, base sa Biblia, capable ang taong sumampalataya kasi response siya sa gospel. Kailangan niya mag-gospel presentation. Ang tao po ay may capabilities na siya ay sumampalataya. Una, ang tao po ay inutusang sumampalataya. Basically, ang Diyos po ay napakadunong, hindi siya loko na
upang ikaw po ay magsisisi, to repent, ikaw po ay gamitin mo yung mind, which is the soul pa rin. According to the Bible, ang patay po, Ako lahat yun. Sa akin lahat. Trabaho ko yun lahat. yung soul mo, okay, makinig ka, yung soul mo tsaka body mo buhay. Ang patay ng tao? Ang patay ng tao, yung spirit. O, kaya ang ibig sabihin, pagka the moment na ang tao ay maligtas, ang bubuhayin yung spirit niya, mabubuhay po yun. Pero ang tao kasi, ang gagamitin mo to repent and to believe is your soul. So, buhay na buhay yung soul mo, yung isip mo, yung puso mo, buhay na buhay. Kaya pwede kang, may kakayanan ang taong sumampalataya. Question. So, ako yung soul. Diba sabi mo? So, ako mag-decide. Ikaw mag-decide, natural. So, kung ako ang nag-decide, kung pumunta ako sa Panginoon, may credit ako. Kasi pumunta ako eh. Wala. Wala kang credit sa kaligtasan. Sabi mo, ako yung nag-decide. So, Dahil ito ang sagot. Kasi ang kaligtasan na ginawa ng Panginoong Jesucristo, wala kang parte doon. Sino ang Panginoong Jesucristo? Sino ang kasalanan? Ngayon, kung ikaw ang nag-decide, kung ikaw ang nag-decide, dahil ikaw ang nag-decide, hindi bakit ikaw ang ang ginawa mo lang, nag-respond ka lang sa utos, sa sampalatayaan mo, at nakumalig ka. Walang credit doon. Ang ibig sabihin doon, nag-respond ka, ibig sabihin, makatanggap ka ngayon ng kaligtasan. Walang i-credit sa iyo na dahil sa akin ako ay naligtas. Walang ganon. Ang gumawa lahat ang Diyos, ikaw nag-respond lang sa utos ng Diyos na sumampalataya, ginawa mong naging obedient ka sa command, anong credit doon? Ini-insert nyo lang yung salitang credit, pero wala naman yun sa context ng ng kaligtasan. Lang, ganito kasi ang ko. Una, salvation is from God. Tama. So, question, may contribution ba tayo dyan or meron? Walang contribution ng tao sa kaligtasan na ginawa ni Kristo, wala. So kung wala tayong contribution, so we're totally depraved. Wala tayong magawa. Wala tayong magawa upang iligtas ang sarili natin. Tama yon. So di naniniwala ka sa total depravity. Ang total depravity ng Calvinism ay mali, do wala tayong contribution, wala tayong magawa para tayo'y maligtas. Kaya nga, gumawa ang Diyos ng kaligtasan. Teka. Hindi mo ako maintindihan pag sapaw ka ng sapaw. Wala tayong magagawa upang iligtas ang sarili natin. Pero may pwede tayong ikaw ang mag-respond, ikaw ang mag-decide, mag-respond para maligtas ka. Kasi nga ikaw nga mismo. Walang contribution sa kaligtasan, meron kang response. So, ang response ko, contribution ko, gawa ko yun eh. Logic mo yun, wala yun sa Bible. Kasi ikaw nagbigay ng logic. Binigyan mo ko ng option eh. Tapos kung kukunin ko yung credit, hindi ka papayag. So, ang gulo. Kasi wala sa Biblia eh. Basahin mo sa Biblia. Pagka ikaw sumampalataya, credit mo. Basahin mo. Wala nga. Talata. Ikaw nagbigay ng example eh. Yung example ko, binalik ko sa'yo. Na ngayon, ibinalik ko sa'yo, sasabihin mo mali. Hindi po ako nagbigay ng example, bro, na contribution. Ikaw po yung nag-insert ng contribution na wala pong verse sa Bible kasi ang Bible po nagsasabi na ang pagsampalataya upang maligtas utos, hindi contribution. Ay palusot ang inisip na opinion wala sa Biblia. Biblia po ang tao sumampalataya walang sinabi na condition na sampalataya. Ikaw lang nagsabi nun. Hindi, wala akong binigay na logic na contribution. Ang logic ay kailangan na ikaw po ang sumampalataya na ikaw ang sabi mo, ako naman ang sumampalataya ang naligtas ka, parehas pala yun. Pero according to the Bible, wala po akong binigay na talata o salita na yung sampalataya, contribution. Logic mo kasi meron kang system sa upo na yung
contribution pero wala kang talata. Pag makabigay ng talata ng pagsamalaya, contribution kaligtasan, panalo ka. Titigil ako sa pagpapastor. Bro, I'm not debating with you. I'm not. We're basically exchanging thoughts here. I don't think that papasto mo. Hindi, talagang gagawin ko yun kung may mababasa ka. Kung may mababasa ka na yung pagsampalataya, contribution yun sa kaligtasan, ititigil ako, aking yun. Panata ko sa iyo yun. Wag bro, wag ka ang panata mo hindi sa akin, sa Panginoon. Hindi, panata ko yun na ako'y titigil kung may mabasa ka. Ganito bro. Pero kung wala, dapat aaminin mo na yan po yung logic mo, opinion mo, at wala yung Bible, walang Biblia, walang Bible verse na nagsasabi na kung ikay sumampalataya, contribution mo yun. Walang ganun. Tama naman. Wala naman akong kinikilig. I was questioning your thought process, bro. Hindi, you're not questioning, bro. You are inserting something, you are asserting na it is a contribution. Ibig sabihin, nag-strawman ka, that is a strawman fallacy, that if ikaw ang sumampalataya at nag-response, that means meron akong contribution. That's a strawman fallacy. Kasi po, wala pong sinasabi na contribution po yung faith, though faith must be ang tao ang dapat sumampalataya kasi nga ang tao yung inutusan. Kaya nung tinanong kita kung totoo bang ikaw ay naligtas, sabi mo, noong naligtas ka ang sumampalataya, ikaw. Kung ikaw ang sumampalataya, wala pong sinabi sa talata doon na contribution mo yan. Wala ho. Question nga, wala nga sinabi. Pero the effort itself tells us it is from human being. It is from? It is from us. For example, logic. Ikaw talaga mag-respond, bro. Ay ang respond ng Diyos. Ang Diyos na yung kaulasan, ino-offer sa'yo, kung ang Diyos ng sasampay, kasi yung logic mo. Ibig sabihin, putol. Ikaw ang Diyos sa kaligtasan, pero kung nasa wala mo ang lang, gawin sa bahay siya. Sinong trabaho? Kaninong trabaho? Kung sumampalataya ang tao, sino ang nagtrabaho nun? Siya ba? Okay. Ikaw. Talagang ikaw. Talagang ikaw kasi sa iyo ikaw nga ang inutusan. Ang inutusan para ikaw ay sumampalataya, ikaw. Ako. Natural, tayong lahat, ang tao po ang inutusan na sumampalataya kay Kristo. So, ay natural, alangan. Ako, ang effort ko yun. Ikaw nga yung inutusan. Anong effort? You mean to say na effort kasi? For example, inutusan mo kung bumili ako. Sa kaninong effort yun? Yung pong pagbili, paglakad, kasi ang formula po ng work, meron pong... Sagutin mo muna. Inutusan mo ko, pumunta ako, bumili akong coke. Kaninong effort yun? Sa'yo nga. Kasi nga, that is a work. That is a work. Ba't mo ibigay sa iba? Dito ka nagkamali sa category error. Kasi yung work, tinutusan kitang bumili, yung work, ang formula po ng work, time, and then distance and force. Ikaw yung lumakad, ikaw yung bumili. Pero yung faith, bro, wala pong anong effort doon. Ang faith mo nasa puso mo. The response is yours. Pero kung tatawagin mo yung effort, that is not effort na para bang lumakad ka, ikaw yung bumili, ikaw yung bumalik dito. So merong distance, merong time, force na itay, work. Anong gawin mo nga sa puso nun? Inaari mo yung faith.
nagsabi na effort, ikaw yun. Wag palagi mong ano yun na. Yung nagsabi ng contribution ng effort, hindi ho ako, ikaw. So paano ko po Question ko lang. actually believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Kung nalalaw ako dito, Hello. sino ang gumawa? Ako na ang Panginoon. Wala kang hindi pa gumalaw. Sagot mo muna sino para may sa'yo. Nakakapagpahuli ako. Sagot mo, I believe in that. Kung naging ako, sino alaw si Lord or ako? Mali ano bro, Sagot mo yan. mali ang tanong. Makinig ka. Ang tanong na mali, hindi ka makuha ng mangsot. Ano na, sino ang malaw? Walang malaw sa faith. Kahit na nakakasunod ka lang, hindi ka malaw dyan, hindi ka sabay. Sa puso yan, paano ka magkakanong ng sino ang malaw? Kahit ang tanong mo, sino ang nabispan? Kung tamang ano yun, sino ang nabispan? O di ang tao, kasi siya yung inutusan. O di, effort ko yun. Kung i-define mo na effort yon, kayo yun. May bias yung sagot mo eh. May bias. Yan na, di ba? Sabi mo may bias, ganyan. Conclusion yan eh. Again, kung sinasabi mo effort contribution, opinion mo yun. Kasi nga, hindi po yun, hindi yan yung sabi ng Biblia. Ang sabi po ng Biblia, wala sinasayang Biblia na palataya sa effort contribution. Ang nagpunod, Kasi hindi makasaya ang dilema kasi yung tanong mag-respond ang tao rin. Ang nag-respond doon sa pananampalataya kasi siya ang inutusan. Tapos sasabihin mo, kunwari ang Ako. nag-respond, pangalanan natin Nonoy. Okay? So, sino ang nag-respond? Si God or si Nonoy? sino no natural? Siya yung inutusan eh. Saan natin makikredit yung decision to respond? Okay, saan makikredit yung decision to respond? Eh di ang tao. Sa tao yun. Kanunoy. So, ang next question ganito. Ang tao may contribution. Wala. Meron siyang respond. Nag-decide ako. Ang gulo. Kaya nga magulo kasi nga ang tanong mo magulo. Ay kaya kung sagutin ko yun. Wala respond, okay, walang contribution yon. Kayo lang po yung nagbibigay ng pinapangalanan niyo lang ng pangalanan niyo lang ng contribution, effort is because yan yung nasa utak ninyo pero wala nga sa Biblia. Yun yung sabi mo. Binabalik ko sa'yo. Hindi ko po. Ulit. Kung may nakikinig sa'yo ngayon, ulit. Paano tayo maligtas? Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Okay. Sino ang magbibilieve? Ako or ang Panginoon? Ay, natural, ang tao kasi siya po ang inutusan. Ako ha, si Nonoy. Si Nonoy, lumapit sa Panginoon. Si Nonoy nanampalataya. Kaninong effort yun or kaninong work yun? Di ba? Ang tanong mo, kaninong work? Again, teka, makinig ka muna. Kasi nga, mali ang tanong mo. Kasi nga, bakit mali? Makinig ka. Makinig ka. Bakit mali? Kasi po, wala pong tanong sa, wala pong sinasabi sa Biblia that the faith is work. So pagkasabihin mo, kaninong work, kung ang ikaw ay sumampalataya, kaninong work? O di nag-assume ka ng yung faith ay work. Saan mo nabasa yun? Wala. Nandito pa tayo sa kwan mo.
hindi tayo magbuka ng ibang Mali nga ang tanong mo. Makinig ka muna. Teka. I-mute muna kita. Kasi nga, ang tanong mo mali. Hindi lahat ng tanong ay tama. For example, ikaw, tatanungin kita, tumigil ka na ba sa pagdodroga? Tama ba yung tanong? Sige, sagutin mo yon. Tumigil ka na ba sa pagdodroga? Yes or no? Ang tanong mo bro, pwede ko sagutin. Hindi Sige, ko ako nakikitim ng droga. Pero hindi diba? rin mali yung hindi rin mali yung tanong mo, sinagot ko. Nakakatawa ka. Hindi ka nagdodroga, pero hindi daw mali ang tanong ko. So, ibig sabihin, wala kang alam pala sa fallacies question like loaded question and complex question. According to the Bible, meron po tayong tinatawag na unlearned and foolish question. Yun yung mga sinasabi ng ano. So, I think mahirap po na may kapag-usap po sa iyo. So, we have to wala po tayong patutunguhan kung ganyan po. So, ibig sabihin, sinasabi mo na walang mali kuno. Hindi raw mali ang tanong, kung ganyan po ang inyong utak, wala tayong